Naku po, BP Sara, bumaanat na naman dito kay BBM at dito kay Romualdez. At hindi daw seryoso sa anti-corruption itong gobyerno, mga kababayan, kasi sa tuwing nababanggit daw ang pangalan ni BBM at ni Romualdez ay tinitira nila yung mga nagsasalita, no? Tinitira yung notaryo, kinakasuhan, at kung ano-ano pa, mga kababayan. So pakinggan nyo itong pahayag ni BP Sara Duterte patungkol nga ito sa gobyerno na hindi seryoso sa anti-corruption. Wala daw silang pakialam. Ay, ito na mga kababayan, pakinggan nyo kung paano bumanat si BP Sara Duterte, mga kababayan. Tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Ano po ba ang kwento sa likod Hindi nito? talaga seryoso. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng Madriaga. perjury. Nako, Dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita niyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Makikita nyo, actually 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3, tapos Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may narrative na sila. Bakit? Kasi kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat nung kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So, ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga
na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Tapos, VP, connect na natin. Oo I-connect nga. na natin. Diba? Itong si Whistleblower. itong Madriaga, no? Oo. Reputation-wise or credibility-wise, meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa corruption, and we are talking about 805 billion in total ng na-deliver daw nila sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. So, anong masasabi nyo doon na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang ito, yung kung hindi kayo updated, VP, may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-maletang pera at documented. May mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority Oo. ng gobyerno ngayon? napansin ko na yung gobyerno hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera, o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya. Ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico, na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang hahabulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon eh. Pero makikita nyo, sobrang tahimik nung gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously, and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Ang lumalabas lang, ay nako, mga dishonorably discharged yan. Ay nako, pakawala yan ng mga Duterte. Ay nako, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila Ayun yun, na nga. diba? Siya yung Shiminit, May di ba? pinabalabas Sa eh. kanya galing yun. Yung Shiminit. Kay Zaldi galing yun. Against me. Pakawala ba namin yan? Si Guteza, wala man nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng mali-maletang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila, na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito
na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? Ano bang, what will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Hindi naman yan kunwari magsasalita kontra sa katiwalian sa administrasyon ay mabibigyan ng medal. Wala silang makukuha dyan sa ginawa nila. So doon pa lang mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, walang motibo ito para magsalita ng kung ano yung nalalaman niya sa katiwalian. Pero nagsalita pa rin siya. So, ibig sabihin, merong truth dyan. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. Panglihis lang yan sa ICC investigation. Yun pa yung sinasabi nila. Pero ang alam mo, exciting yung sinabi ni VP yung next week daw, kay Madriaga naman ang pag-uusapan. So, ibig sabihin, may next week. Yeah. Ang ibalik ang tapang at malasakit. Binabalik na nga natin ba? Yeah. Magiging regular program na yan. Palagay ko, napakaganda nito Napakaganda nitong opportunity na to. Kasi marami rin talaga, VP, mga kababayan natin na gusto marinig yung mga sagot mo sa bawat batikos nila sa'yo. Kasi parang sinasabi nila, Banat Bay, masyadong mabait si VP Kaya nga, noong kayo ay nag-file ng kaso kay Madriaga, people are expecting na hindi lang si Madriaga yung sasampahan nyo ng kaso na marami pang iba. Darating tayo doon. Depende na yan sa kahandaan ng abogado kasi sila yung mga naghahanda. In fact, yung kay Madriaga, matagal yan na trabaho nung Panelo Law Office para mabuo yung sagot para detalyado at pulido at meron talagang ebidensya yung sinasabi naming perjury. Ngayong araw na ito, pinakita lang natin yung double standard ba? Ito walang ebidensya, gumawa ng ebidensya, umabot sa impeachment. Ito may ebidensya talaga na hindi gawa-gawa yung ebidensya, base siya sa isang ordinaryong mamamayan na walang motibo para sirain ang administrasyon, pero hindi pinapansin at hindi tinututukan at hindi binibigyan ng halaga. At saka testimonial evidence to. So, talagang ebidensya dahil first-hand information yung nakuha nila. Saka hindi lang yun yung mga naglalabasan Banat Bay. Meron pa nung nakaraan, VP, kung hindi mo nabalitaan, yung text messages. Ay, nako. Yung text messages na sinabi ni Egay Erice na ipinakita daw sa kanya yung detalyadong paggamit ng pera galing sa flood control, nagamit pa daw yan noong nakaraang eleksyon. So ito pa, yun pa. Yeah, so kaya ako nasabi ay nako Kasi ang dami niyan. Ang dami niyang text messages na yan. Hindi yan isa lang. Nako, may alam din pala si VP Sara, no? Kaso, Yari itong mga hindi nila pag naging presidente talaga ito si VP Sara Duterte, yari talaga itong mga kurakot dito sa Pilipinas. Maghanda-handa na kayo, balutan na talaga kayo. labas kasi pakiramdam ng mga tao na may alam doon sa text messages, ay hindi naman ito papansinin din ng administrasyon kasi itatago lang nila ito or ihaharas lang kami, ititreten lang kami, kakasuhan lang kami, which is yun ang ginagawa ngayon sa 18 na mga Marines. dating security personnel ni Zaldico. Kakasuhan sila. So, yun yung
nangyayari doon sa binabanggit mo na text messages. Yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag po ulit ni VP Sara Duterte no, sa interview sa kanya ni Banat Bay at ni Boss Dada. Ayun po, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pasubscribe din po ng ating YouTube channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.